Good evening, good morning, and good afternoon. Saan man sulok kayo ng ating mundo. Pasensya na kayo at naging abala ako kahapon, maghapon, sa mga suliranin na mga, alam nyo naman kung ano mga aking mga tinutulungan. Advokasya ko kasi ito. Pero minsan yung advokasya ko nagdudulot ng stress sa akin. Pero sabi nga ng pamilya ko, diyan ka masaya, edi ituloy mo na yan. So, pasensya kayo at nawala. Maghapon tayong wala akong nailabas na vlog. Pero bago ko pala ipagpatuloy, nagpasalamat ako doon sa isang followers ko. Nagmula ako Taytay. Nagpagasolina ako. Namukaan ako. Nakamotor lang ako Namukaan ako. Sir, di ba ikaw yung si Colonel Mitran, yung vloggers? Tinignan ko siya Pero tinignan ko, obserbahan ko. Tapos tinignan ko yung dalawang kamay niya. Kasi mahirap na At saka ang paligid. Bago ko. Bigla ko sila. Yes, sabi ko. Ganun ba, sir? Followers mo ako, sir. Sabi ko, salamat. Bakit kayo nag-iisa kayo? Ang dami na pa naman nagsabi sa iyo na mag-ingat ka na. Dahil ang dami mo na nakakabangga. Yung taong malinis ang konsensya para lang sa bayan, ang alam ko, ang Panginoon ang nakakasubaybay sa akin. Pag sinabi ng Panginoon, segundo, dyan na lang ang buhay mo. At baka humaba pa yan, magkakaroon ka ng problemang iba. Kaya tapusin natin ang buhay mo. Parang ganun yan Yun yung paniniwala ko Kaya ako, mula ako nung bata, sabi ko nga sa inyo, nagmula ako nagserbisyo sa bayan namin sa Upi, Maguindanao sa edad na 14 anyos. Lumaban ako sa edad na 14. Sumama ako sa Special Forces. We are only 17 forces. Ako yung pinakabata na 14 anyos na volunteer. At ang 1 CSDF and 15 soldier, Yung labanan na yun, umabot ng 3 araw, 3 gabi. Na kung saan, isang namatamaan sa amin, kaya nag-withdraw kami. Pero actually, ang gera is umabot ng 1 month. Kaya lang yung 3 days, kami lang talagang dumipinsa. Wala pa yung 2 batalyon na nag-reinforce sa amin. 2 batalyon Yung 2 batalyon, on that day, hindi dumating ang reinforcement pero hindi nakadikit sa amin. Ang layo pa sa amin, nasa 15 kilometers. So ang resulta niyan, isa sa amin na wounded, sa kanila 150 wounded, and 75 namatay. Bakit ganun karami? Kasi may pag-araw, may kasama kami ng helicopter at saka fighter plane. Okay, so bakit ko na pala nabanggit yun? Dahil nga sabi ko ang pagserbisyo ko, nagmula ako sa 14 anyos. Hanggang ngayon, I'm now 63 years old. Ay patuloy pa ring lumalaban sa kalaban ng gobyerno. So ganun tayo. So ang pupuntuhan ko ngayon, isa sa pupuntuhan ko mga kasama, na sa Congress and Senate, dahil laganap na ang corruption ngayon sa bansa natin, merong resolution number 10. Yung resolution number 10 na kung saan hindi mo na pwedeng hanapan ng
official receipt ang mga kongresista at saka mga senador. So for example, itong nagastos nila na according to information 2.2 billion, billion hindi million na. Magkano lang yung nagastos nila? Almost less than o sabihin natin may natira na 2 billion. Nasaan ngayon yung 2 billion? Ito ngayon ang kini-question ng karamihan. According to source, according to the information, according to news and social media, ito daw ang pinagbigay sa People's Initiative sa lahat ng congressmen. Sa lahat ng gustong tumanggap. Pangsuhol sa congressman sa kanyang distrito at sa kanyang distrito para pamimigay niya sa distrito. Pero may nakuha akong balita dito. Hindi ko lang muna pangalanan kung anong lugar. Pinatawag sila ng kongresista ang lahat ng barangay captain yata o kasama ang city chairman, kasi city chairman ang nagkwento sa akin. Pinatawag kami, sir, ganito ang gagawin. Totoo pala yun, talagang kumikilos ang People's Initiative through employed in the government. So ibig sabihin, officially na ina-announce nila. Ang problema lang, sekreto. Ang masaklap nito, kasi sabi nga ni Tambaloslos, oy, 50 million sa'yo. Yung 50 million na yan, ibigay mo sa mga followers natin. So, siyempre, may 50 million. Pagdating ng 50 million, siyempre, kung ismin ka, dati ka na nagbibigay sa mga tao mo, direct na tao mo. Walang binigay na 50 million. What I mean, sorry. Walang binigay na pera. Kailan nila ibibigay yun? Before the election. Kasi pag ngayon natin ibigay, hindi pa malala yun. Pero dahil nga tao nila, okay lang na hindi sila mabigyan kasi palagi man daw sila binibigyan. So meaning, may pera na para sa eleksyon nila. May magagamit na sila. Diyos ko, ganun talaga. So yan ang laban. Yan ang gobyerno natin ngayon. Ngayon ang gobyerno natin, misma malala sa korupsyon. Kaya ang taong bayan, naghihiling ng dokumento. Hindi nga pwedeng hanapan official receipt. Pero other government, other government, hinahanapan. Kahit nga lang yung 10 pesos hanapan ng resibo. Ganon kaigpit. Sila, million of pesos, hindi hinahanapan. Kaya mag-politician na rin pala tayo. Pero mahirap panalo. Kasi pera nga rin gagamitin. Hindi popularity. Popularity, okay na yun. Pero kailangan pa rin ng pera eh. Okay. So, ang hinahanap lang nating Pilipino, kasi may resolution na nga, i-publish nila kung saan napunta yung, sabihin natin, 2 billion of pesos. 2 billion of pesos. Nasaan napunta? Yun ang hinahanap natin. For example, yung 2 billion, okay, nakalagay doon. Okay, sa congressman ng mga Mindanao, andun naka-indicate. So, very clear tayo. Anong gagawin natin? Binigay na eh. Okay lang yan kung makinabang ang mga mamayang Pilipino, paano kung hindi? Okay. So, yun yung isang hinahanap namin, mga kasama.
So, ito, March 25 ngayon. March 25 ngayon. Sabi ko nga, mayroon akong ililitaw na lihim ng administrasyon. Yung isa, ililitaw ko by end of March kung ano ang status by end of March. Yung another one is before 30 June sa SUNA. Ilalabas natin yan. Ilalabas natin. Kasi ang problema natin talaga, pag ang isang pamilya o pamunuan pinakialaman ang diskarte ng asawa, may problema talaga. May problema. Kasi siyang nasusunod lahat ng gustong mangyari. Abogado pa naman yan. Yung isa, questionable yung pagka-graduate ng college. Although magaling mag-English. Hindi man pinag-usapan nito, ang galing ng English. Ang pinag-usapan natin ito, may kaalaman ka at mayroon kang dedication sa bayan. Yun ang pinakamahalaga. Kung mayroon ka mang pinag-aralan, pero ginagamit mo man lang sa personal, ay doon na lang ako sa kulang sa pinag-aralan. Di ba? So yan ang problema natin, ang bansa natin. Iba ang nagpapatakbo. Very clear yan. Kasi before the election, during the campaign period, kasi nga sabi mo, kami ay followers ng Bongbong Marcos. Naghihingi kami ng suporta para naman yung aming mga galamay sa baba makakilos. Sabi nung isa, wala na talaga kasi yung tibilyon nga na may tumulong hindi nga lumabas na wala Ibig sabihin, umpisa pa lang, nambulsa na. So yan ang masaklap ngayon sa gobyerno natin. Babae kasi yung pakilamera, wala naman siyang authority. Mayroon siyang authority. Alam niyo authority niya? Doon sa asawa niya. Yun ang authority niya. Bastunin niya. Yun lang yun ang authority niya. Binabaston natin. hindi nga hindi makapagsalita Bakit kaya Tingnan natin, ibalik natin sa pamilya mag-asawa yan, sabi natin Andres. Paano kung pagdating sa kwarto, sino rin ang magkukumando? Part lang yun, dagdag ka advertisement lang yun, sino ang magkukumando? Pero dalawa kasi ang pagkaintindi ko sa Andres Disaya. Yung Andres Disaya, sa labas man at sa loob, Andres Disaya talaga. Pero meron namang asawa, talaga nagpapa-Andres lang siya sa loob ng tahanan. Susunod siya. Pag pinimot ang tainga, dito ka, susunod. Pero wag mo lang gagawin sa publiko. Ito, mayroon akong kwento. Isang general. Totoo ito. Hindi na ako magbanggit ng pangalan. Isang general. Dalawang general nga na matigas Talagang matigas talaga. Okay. Yung isang general, kasi ito may isang general. Kwento natin yan para in relation sa ating gobyerno ngayon na magulo ang Pilipinas dahil nga iba ang nasusunod yung babae. Okay. Yung isang general, matapang yun.
Matapang. Kernel pa lang yun. Pala, bago mag-general. Ngayon, due for promotion, ang reklamo, ang sa kanya, nababalitaan siya may problema sa asawa. Okay. Minsan nga daw ang kwento almost 2 weeks hindi nakalabas ng kwarto yung iniral na yon. Lumalabas lang sa opisina yon. Yung trusted niya lang na tao ang makikita niya. Bakit? Bakit ganun? Puro kalmot yung mukha Puro kalmot. Bakit? Sa mukha ba hinahawakan? Hindi naman, di ba? Pag saan kayo humawak, pagkakuan, di ba sa likod? Sa mukha, ang kalmot. So, ano ibig sabihin nun? So, ganun yun. Isa yun, matigas yung mineral. Isa naman, isang general na talagang bantugan sa Pilipinas na general ito. Talagang kilala na warrior na general sa buong Pilipinas. Lagi na sa radyo, TV, newspaper noong nasa active. Okay. Alam nyo, after 1 month, after retirement niya, 1 month, hindi rin nakalabas. Kaya yung mga media, na problema kung paano nila ma-interview. Kasi ayaw magpa-unlock na interview. Ba't kaya sila mismo hindi makakuha information? Later to find out, nalaman ko, hindi ko alam kung sa kaibigan or yung driver niya doon ko nakuha yata o sa kay general mismo. Sabi niya, sir, matagal hindi nakalabas yan pala. Sorry. Matagal hindi nakalabas. Dahil may kalmot. Na naman. Another situation. May panibago na naman. Galing na. Sika na ideal yun, talon sa bintana. Hindi talon. Talon sa hagdanan. May BBR malay. Yung asawa, talon. Yung general ay sumbong doon sa side ng babae. Sumbong sabi na marong sa side ng babae. Ay wala tayo magagawa. Baliw na yung asawa mo. Pati yung mga tulog kasi baliw na rin yung asawa. Hindi ko malaman kung anong pinagkabaliwan niya. Ang masaklap, yung babae na yun, iniwan